Magandang lalaki at babae po sa inyo lahat po, si Vic Garcia. Ako na po yung kapamilya, Avelyn Garcia, at ito ang Tulong ko pa sa Global sa TFC, The Filipino Channel. Siyempre, nandito naman kami para bigyan kayo ng tulong kaalaman para sa buhay na mas matagumpay, Mas masaya. at mas makabuluhan. Kapamilya, gusto mo bang sumaya? Pero hindi mo magawa. Parang kanta yan. Alam nyo ba, sa dami ng problema, minsan parang wala ka ng panahon para sumaya. Good news po, mamaya pag-uusapan natin. Ano-ano mga dapat malaman at gawin para maging masaya Sa ating episode na The Search for Happiness. Pag-uusapan din natin kung paano ba natin tinatapon ang perang pinaghirapan. Abangan nyo po, maganda rin pong topic yan. Pero bago ang lahat po, maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay ng programang Tulong ko pa sa Global. At syempre, kahapon lang nalaman namin patuloy pa nanonood si Nonot at Iyo Villamayor. Shoutout sa inyo, Tito Gimo and Tito Terry Moreno, and Jenny De La Cruz and her mom Charito for always supporting the show. Salamat po. Okay, simulan na po natin ang ating programa ng Tulong Pampagana. Dahil paniniwala po namin, one idea or in this case, one story can change your life. At ang Tulong Pampagana story natin ngayon ay tungkol sa kalmot ng pusa. Alam niyo ba, may isang matandang lalaki, may nakita siyang pusa na naipit sa isang sanga. At dahil sa awa sa pusa, nagmagandang loob ang matanda at sinubukan niyang tulungan ang pusa. Pero, kinalmot siya ng pusa. Alam niyo ba, patuloy pa rin ang matanda sa pagtulong sa pusa. So, habang nangyayari yun, may isang bata na nakakakita sa ginagawa ng matanda. Lumapit siya sa matanda at nagtanong, Sir, bakit po patuloy ninyong tinutulungan ng pusa? Patuloy naman kayong kinakalmot. Sabi ng matanda, Son, it is cat's instincts to make him scratch and hurt. And it is my job to love and care. Naku, ang ganda po nito. Pag-usapan po natin, malamang po marami sa pag-uusapan natin ngayon, ma-apply nyo sa sarili nyo, sa mga taong mahal nyo sa buhay. Dahil napakaganda po ng lesson ng kwento. Number 1. Lesson number 1, hurt people, hurt people. Yan ang isang bagay po na kailangan nyo maintindihan. Yung mga tao daw po nasasaktan, normally nananakit ng ibang tao. So, paano natin ma-apply sa buhay natin yan? Pag meron tayong kapamilya, o kamag-anak, o kakilala, para bang nasasaktan tayo sa mga ginagawa nila. May kilala kayo ganyan. Malaki daw po ang posibilidad na sila po ay tunay ding nasasaktan. Hurt din sila. Para sila po yung pusa, pag nasasaktan ka, para bang lahat na dumapit sa'yo parang mananakit pa, additional, kaya parang gusto mo sila saktan. So pag may tao pong ganyan na lumalapit sa inyo, kaibigan ka, mag-anak nyo, parang sinasaktan kayo, isipin nyo, marami silang sakit sa buhay, kaya kailangan nilang kailangan nilang gawin yon. Kailangan po kayo katulad na magiging matanda. Oo. Na tumulong kahit kayo. Magmahal. Kaya kung sakaling nasasaktan ka sa mga ginagawa ng mga tao sa buhay mo, no, minsan papalapit pa lang, feeling mo sinasaktan ka na, malamang marami rin silang pasakit na pinagdadaan. So, huwag niyo po kakalimutan niyo, pag nakakita kayo ng kamag-anak na ganyan ang ginagawa, lalo kayo dapat maawa. Bakit? Kaya lang sila nakapananakit, na kumisa din sila sinasadya, is because extension lang po yun nung nararamdaman nila. That's why we need people like matanda who will continue to help in spite of being hurt. Yeah. Yes. Number 2, doing the right thing sometimes hurts. Totoo yun di ba? Sometimes doing the right thing can be painful. At it may cause discomfort or hardship, but it is still the right thing to do. Parang matanda, di ba? Kahit nasasaktan siya, patuloy pa rin siya nagmamahal. Yun po yun. Yun po hinihiling ko po sa inyo. Kung may mga taong nakapananakit sa inyo, pero alam nyo naman kailangan nyo siyang gabayan, tulungan, ipanalangin, gayahin nyo po yung matanda. Na patuloy niya pong tinulungan yung pusa. Kahit siya'y nasasaktan. Bakit? Kasi nga, ang pananaw po ng matanda napakaganda. Hurt people, hurt people. O hurt cat will hurt other people. Pero siya po alam niya. Naintindihan niya. Kaya sabi niya, ako tao, I help people. I will continue to help in spite of the hurt. Ang ganda nun, ha? I will continue to help in spite of the hurt. Lalo na po mga magulang. Yan po sa atin, kahit nasasaktan tayo sa ating mga anak, we need to continue helping them. Mga boss, nasasaktan tayo sa ating mga empleyado, we need to continue helping. Mga mag-asawa, nasasaktan tayo sa ginagawa ng ating mga asawa, we need to continue helping. Why? That's the right thing to do. Kaya kapag tayo tumutulong, di ba, kung minsan tayo pa yung masama, tumutulong ka na, sinisisi ka pa. Ang hirap na, no? Kung minsan tumutulong
ka na, pinagdududahan Nako, ka pa. may kilala Oo, ko din parang yan. they will even accuse you of having hidden agenda. Pero in spite of all of No. this, payo po namin, continue. Oo, kahit na minsan tumulong ka na, galit pa. Dahil kulang yung binigay mo. Nako. Parang minsan nakakainis, pero let's continue to be that old man. Yeah, okay. Number 3 lesson. Do not react to what people do. Act on what you think is right. Diba? Yan po, isang napakaganda po na, wag daw po tayo mag-react sa ginagawa ng ibang tao. Gawin natin yung tingin nating tama. Take note, ha? Yes. Every action you take, dapat daw hanggat maaari, not because of what they did. Kikilos ka dahil sa pananaw mo, yun ang tama. Naku, napakaganda po nito. Sana Oo. apply niyo po ito. Tsaka ano yun parang do not react, sabi nga, di ba, to what people do. Act on what you think is right. Kaya if you want to make a real impact, don't just react on what others are doing. Take a stand for what you know is right. Ito yung tama, ito yung gagawin ko, and act on it with conviction. Let your actions speak louder than words and inspire others to do the same. For example, may mga taong sumigaw sa'yo. Normally, ano reaction na pag sinigawan ka? Sisigawan mo rin. Oo. Medyo justifiable yung kilos mo dahil sumigaw siya, gumanti ka lang. Pero think about it. Is that the right thing to do? Take note, ha? Oo, tama Huwag ba yun? kayong mag-respond sa ginawa ng iba kasi sinigawan kasi sigaw ka rin, no? Pag sigaw niya, think, what is the right thing to do? Oo, tsaka kung minsan, di ba, sa inis natin, gusto natin gawin yung ginagawa sa atin ng iba, di ba? Kahit hindi yun yung tamang gawin, gusto natin gawin kasi naiinis ka na eh. So, yun po yung napaka-importante, ha? You don't react to the situation based on what other people are doing. You react on what you think is right. Naku, napakaganda po yan. Number 4, do it until it's done. Naku, ito pa, napakaganda. Isa pong napaka-importante po kung gusto nyo talagang makatulong sa iba. Huwag lang kayong tutulong pag pagod na kayo. Ayaw nyo na, titigil na kayo. Huwag kayong tutulong because it's convenient. Huwag lang kayong tutulong dahil eto na, sa araw na to. Hindi po. Kung gusto nyo talagang makatulong, take note, iba yung nakatulong, yung talagang nakatulong. Talagang nakatulong daw po ito. Do it still until it's done. Don't stop until it's done. Kikilos at tutulong ka hanggat hindi natatapos. Kasi kung may tulong pong hindi natapos Correct. So, hiling po namin kung talaga may balak tumulong kayo until matapos. Kasi, tatandaan nyo to kapamilya, success is achieved by persistence. Kaya, keep pushing forward until you accomplish your goal. Lalo na po kung yung mga taong tinutulungan nyo ay tunay na mahalaga sa inyo, mga kapamilya nyo, kumisa talaga, it will be hurtful, helping kapamilya, kamag-anak. But if you think you're doing the right thing, do it until it's done. Ito ang pangako ng Diyos, do not get weary in doing good. For in due time, you reap a harvest if you don't give up. Diyos na po ang nagsabi niyan. Kaya wag na wag mag-give up. Oh, by the way bago tayo mag-break, we have an important announcement. If you're looking for an outstanding and trusted immigration lawyer with expertise and compassion for Filipinos, please contact the Lindane Law Firm. Kaya for special rates, tawag lang Tawagan po sa numerong 747-214-7474 or email po tayo. Saan ka email? Tulong ko pasa mo global@gmail.com. Ulitin ko, tulong ko pasa mo global@gmail.com. Magbabalik pa po, tulong ko pa sa global. Huwag bibitin. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalikan tulong ko, pasa mo global. Dick Garcia po muli. At Evelyn Garcia. Dadako na tayo sa tulong pampaganda ng buhay. Ang paniniwala namin, you don't become what you want, you become what you do At continually. dahil gusto namin gumanda ang buhay nyo, bibigyan po namin kayo mga tips para mas lalo gumanda ang buhay nyo at nang mahal nyo sa buhay. Yes, hatid sa inyo ng Earth Baby. Kaya bisitahin po ang Earth Baby sa kanilang website or Amazon. At para mas gumanda ang buhay, let's begin by giving you nuggets of inspiration, simple reminders with lasting impact. Let's watch my simple reminders. Let me ask you, what are you waiting for right now? An answer? A breakthrough? A prayer you've been holding on to? Waiting is never easy, but patience isn't just about waiting. It's about how we wait.
with trust, with hope, with peace. We live in a world of instant everything. But God works in perfect timing, not quick timing. And sometimes the delay is His way of preparing us, not denying us. The Bible tells us to be patient like a farmer waiting for the harvest. Because what's growing beneath the surface takes time, but it's always worth the wait. So today, don't rush the process. Don't give up too soon. Keep praying, keep trusting, keep growing while you wait. This is Evelyn Garcia reminding you patience isn't a weakness. It's a quiet, powerful faith that believes God is never late. Simple reminders, a lasting impact. Yan! Ako, kaya for more life lessons, mag-subscribe lang sa Simple Reminders, a lasting impact YouTube channel. Okay, sa araw na to, pag-uusapan natin isang napakagandang internet article po. Ito po yung things to start doing every day if you want to be successful. Or more successful. More successful. Sinulat po ito ng Denisa Serna. Okay. Yes. Number 1, prioritize your passion project. Siguro tanong nyo, what is a passion project? Ang passion project po yung isang bagay na gusto mong gawin. Hindi kailangan mong gawin, hindi gustong pagawa sa iyo ng ibang tao. It is one thing that you've been wanting to do. At malamang marami po sa inyo, accountant, pero you've been wanting to learn how to play the piano, been wanting to play the guitar, or been wanting to cook. Naintindihan niyo ibig sabihin? So, pinag-uusapan po natin yung isang bagay na gusto mong gawin, yun ang passion. Kasi most of the time, we prioritize the immediate and urgent task, no? Na nandun sa ating to-do list, katulad ng ating full-time job, diba? Relationship, some light entertainment, so escape from all worries, yung tulog, yung pagkain, and paying bills. Pero we often need to remember what we want in life. So, yun po yung napaka-importante. Kumisa po, nagigising na lang tayo, 60 years old na tayo, dami nating nagawa, but hindi ito yung gusto nating gawin at mahal natin sa buhay. Parang yung kanta, di ba? Good morning yesterday, you wake up and time has slipped away. Ayaw po na yung mangyari sa inyo. Kung 30 years old kayo, 40 years old, can you do passion project? Sir, paano kung 60, 70 na? It's never too late. Hanggat may buhay pa tayo, pwede nating simulan isang bagay na gusto nating gawin. Kung gusto nyo talagang maging successful. Kaya nga sabi ni Denise, pushing your passions or true purpose to the top of the list can give you the energy to feel great again. Kaya doing more doesn't always mean being more tired. Kasi marami po sa inyo, you accomplish so much, pero pagod na kayo at parang hindi kayo fulfilled. Sometimes po, the missing link is doing what you really want in life. So, focus on your passion project. Hindi mo pinapagod ang sarili mo pagkagawa. Number 2. Number 2, work with your energy levels, not against them. Yan, sa napaka-importante po, magtrabaho kayo kung saan tingin nyo yung energy nyo works well. Kasi po, may mga tao ganito. Maraming tao nagsasabi na, ay, kailangan gumising ng alas 4 ng umaga, alas 5 ng umaga dahil mas maganda ang trabaho pag gumising ng... Totoo po yun sa kanila. May mga tao po talagang they wake up early and they perform better when they wake up early. Pero may mga tao naman po, pag gumising ng alas 4, alas 5, lutang. Sa kanila mas okay yun. 7 o'clock, 8 o'clock. So work within what works for yourself and for your body. Huwag ipilit yung ginagawa ng iba sa'yo kung talagang it will not work. Correct. Structure your day around your energy levels after figuring out what works for you, diba? Kaya it's essential to avoid pushing yourself too hard when exhausted naman. Take a nap and try it again. Yan, napaka-importante po sa akin na napakahirap po magtrabaho ng tuloy-tuloy. Kaya normally po, every 1 or 2 hours, I take a break. May pause. Kumisan po, hindi lang, pag medyo pagod na pagod ako, I take a nap. Ang tawag po doon, power nap po. So, power mo ibang pagod na pagod ka, take a 15-minute power nap pagising mo. You're fresh. So, importante po yun. So, kung nasaan man kayo may ginagawa nyo, at least work within your energy level. Tsaka mas maganda yung hinahanap mo kung saan yung mas mataas yung enerhiya mo. Number 3, learn how to enter flow state. Siguro nga tanong, sir, ano yung flow state? Napaka-importante po. Napararamdaman nyo, minsan may mga panagtrabaho ka, pag upo mo, para bang ang bilis mag-isip, ang bilis mo kumilos, ang bilis mo. Tapos after few hours, andahin mo na natapos.
May mga pagkakataon pong ganon. At pag ganon po, hanggat pare, don't break it. Just continue until you feel you're so tired already. Mapapansin niyo, kami sa you work so 4 hours but you're not so tired. Oh, totoo yan. May mga pagkakataon po talaga meron tayong flow of energy. Flow states. Sundan po natin yun. Pero may mga pagkakataon, wala nangyayari. That's where you take a nap. That's where you take a rest because wala ka doon sa flow. Alam mo, sabi nga ng pag-aaral yung self-referential thinking disappears when you're deeply engaged in a task. Parang nararamdaman mo, time seems to fly by and you become more tunnel vision. May mga diba? Yun ang ginagawa mo, focus. May mga pagkakataon po. Hanapin nyo, parang mga basketball player mo kasi pag nasimula mag-shoot ng bola, para ba kahit saan na lang, na-shoot yung bola. Pero may mga magaling mag-shoot pag nasimulang pangit, parang wala. Ang tawag po doon ay yung state ng ating energy or ating pagtatrabaho is maganda. Kung misa po nangyayari yun, hanapin niya. Number 4, incorporate positive affirmations into your routine. Yeah, isama nyo daw po yung positive affirmation. Ibig sabihin, napaka-importante po, minomotivate mo sarili mo, in-encourage mo sarili mo. Siguro, paano ginagawa yun? Alam nyo ba that through neuroplasticity, your brain's neural pathways can change based on your thoughts and experiences? Repeating the exact phrases can transform your mindset. I can do this, I can do this. Diba? Positive affirmations have been shown to play a vital role within the reward system about future orientation. Kaya every time you tell yourself you're becoming more successful, you're strengthening daw the neural pathways that supports this thought, which may in turn promote motivation and action-driven behavior. Siguro tatanong, ano yung mga ways of positive affirmation? Number 1, start the day with a prayer. Pag nanalangin ka, that's a positive affirmation because God is telling you na, I have a plan for you. Plans to prosper you, not to harm you. O kaya naman, nakikinig ka sa mga inspirational videos na nagtuturo how to be the best person you can be. Or you listen to good music that inspire you to become who you are. These are positive affirmation na pag sinimula ang trabaho mo this way, makikita mo ang ganda ng flow ng buhay. Number 5, write down at least one good thing that happened today. Yan, parang tawag po dyan, mag-gratitude journal. Sabihin po, kung gusto mo maging successful, kung pwede kahit isa o dalawa, tatlo, magsulat, anong magandang nangyari? And focus on those things that the good things that happen, promise you'll be very successful. Kasi sabi nga, one of the best ways to be successful is to appreciate what you already have. Marami ka nang meron, appreciate. Kumisa kaya ka malungkot, pagod ka na buong araw, hanapin mo pa, wala ako nito, hindi ko nagawa to. Eh, malulungkot ka talaga. Bakit hindi mo isipin, uy, nagawa ko to, nakausap ko to. Celebrate the... Unang-una, dagdag ko lang, mama, wala ka na magagawa, tapos na yung araw, pasalamat ka na lang sa nangyari. Celebrate not just the big wins, but even the small wins. Being aware of abundance and feeling gratitude attracts positive energy. Number 6. Read. Yeah. Basa lang po ng basa. Marami po magandang binidulot sa ating pagbabasa. Sabi nga ni George Martin, sabi niya, a reader lives 1,000 lives before he dies. The man who never reads lives only one. Yan, napaka-importante. Kung di po kayo may libro sa basa-basa. Hirap kayo magbasa. Pwede po ko yung YouTube. Ano po YouTube? Audio. Napakarami pong magandang video. Panoorin nyo lang. Matututo po kayo. Okay, listen to good e-books. Ang dami pong para. Number 7. Interact with people who inspire you. This is very important po. Interact with people. Hindi po natapos doon. Kasi delikado po interacting with people. But ang sabi po dito, interact with people who inspire you. Kausapin mo yung mga tao hinihila ka patas. Yes. Sir, wala akong ganun Karamihan sa kanila, nasa libro, nasa YouTube. Di magbasa ka ng libro, parang kausap mo na rin siya. Manood ka ng YouTube niya, parang kausap mo na rin siya. Pag ginawa mo yan, you'll be inspired and be more successful. Tama yung sinabi ni Sir Vic, kasi surrounding yourself with certain people can significantly impact you more than you realize. Kaya pay attention to the company you keep, di ba? And how can you reach your full potential if a person consistently undermines you or nag-envy sa'yo o nagda-doubt sa'yo? Naiinis sa'yo, nang-aasar sa'yo. Kaya po, wala kang magawa, nandiyan sila. So pag nandiyan sila, pag wala na sila, maghanap ka ng kausap who will inspire you. Find friends who are happy in their own skin, who are working hard to achieve their goals, and whose kindness and love endlessly
inspire. Ay, nako, sana po marami kayo natutunan sa pinag-usapan natin ngayon. Mamaya sa tulong dagdag kaalaman, pag-uusapan natin, Ano-ano nga dapat malaman at gawin para maging masaya sa buhay. magbabalik pa ang tulong ko pa sa mga global. Huwag bibig. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko pa sa Mag-Global. Vic Garcia po. At Evelyn Garcia, Dadako na tayo sa ating tulong dagdag kaalaman. kung saan hanap tayo ng paraan para mas madagdagan ang ating kaalaman. At ang pag-uusapan po natin ngayon, napakaganda po. Yes. At antabayanan niyo po yan. Pero, para madagdagan ang ating kaalaman, let's begin with life lessons and simple reminders with lasting impact from Erica Garcia. Erica? When you feel behind in life, scrolling through social media can make you feel like everyone else is ahead. But listen, life isn't a race. It's a walk with God. He makes everything beautiful in His time. That means you're not late. You're not behind. You're right on God's timetable. And that's the only clock that truly matters. So take a deep breath. Rest in His timing, not the world's pressure. This is Erica Garcia reminding you, God's time is always the best time. Simple reminders, lasting impact. For more encouragement, subscribe to Simple Reminders Lasting Impact YouTube channel. See you later! Thank you so much, Erica! Until next time! Okay, kapamilya, makinig ang mabuti. Okay? Madalas ka bang maging malungkot or hindi masaya? Oo, alam mo ba bakit ka madalas malungkot? Dapat alamin natin yan. Dahil kung hindi mo alam ang ugat ng iyong kalungkutan, mahirap itong mahanapan ng kalutasan. Totoo po yan. Sa napaka-importante po, kung kayo po yung tao medyo dadadalas maging malungkot o hindi masaya, bakit ba? Pag hindi nyo po alam, mahirap ang good news po. Maya-maya pag-uusapan po natin, saan ba nag-uugat itong mga bagay? Kasi base sa pag-aaral may 3 dahilan daw kung bakit madalas ang tao Pakinggan nyo po. Tingnan nyo kung nasaan kayo rito. At itong dahilan na to ay nagsisimula lahat sa letter P. P. Yan. So, P number 1, bakit malungkot? Because of people. Yeah. Kapag may taong nakakainis, mahirap maging happy. It's hard to be happy when your relationship is unhappy. Totoo lang po. Right now, kung kayo po yung taong nalulungkot, kadalasan po ng kalungkutan nyo is because of people. O yung inyong mga karelasyon. Karelasyon. Pwedeng asawa, pwedeng magulang, pwedeng anak, pwedeng kapatid, pwedeng kamag-anak, pwedeng kaibigan. Yan Katrabaho. Katrabaho. Yan ang nagpapalungkot sa iyo, si P number 1. So kung yan ang nagpapalungkot sa inyo, good news, may solution po yan. Pamaya-maya, di-discuss po natin, pero identify mo muna natin yung mga nagpapalungkot sa atin. Isipin mo yung mga nagpapalungkot sa iyo. Paalala mo, no? Isipin mo lang kung sino tong mga to. Ito lang, lililawin ko lang ha. Isipin niyo po yung nagpapalungkot. Isipin niyo right now. Yes. Paalala ko lang po ha. Huwag niyong titingnan yung nagpapalungkot sa inyo. Iisipin niyo lang kasi baka mabatukan kayo. Okay, so? Katabi Katabi niyo yun eh. So, Okay. isipin lang. So, P number 1, people, tao o nagpapalungkot sa ating mga tao. Pangalawa naman, na letter P na nagpapalungkot sa tao, pain. Yeah. No? Kapag may masakit sa katawan natin, di ba? Masakit yan. So talaga nalulungkot ka. Physically masakit. Oo. Pangalawa, masasakit na pangyayari. Masakit yan. Okay. Correct. Mahirap ka mga naman maging happy kung may masakit sa iyo. So, totoo po yun. Ako po, pag medyo masakit na katawan ko, may masakit sa... Para Irritable. ang dali kong mairita. Kasi nga po, para masakit na tapos gagawin niyo pa yan. Nakakahigil. Doon po medyo nasasaktan tayo at minsan nagagalit tayo. Yan ang P number 2. Pain. Pain, pasakit, physically, emotional. Yan ang P number 2. Oo. Number 3. P. Okay. Na P na nagpapalungkot ay problems Yeah. o problema. Kapag may problema tayo, mahirap maging masaya. Kaya Diba? isa sa source yan. May problema ka sa pera. May problema ka sa trabaho. May problema ka sa bahay. Para bang wala ka ng ibang lakas para intindihin ibang bagay. So palungkot po yung mga bagay na yan. Now, at this point in time, alin sa tatlong ito nagpapalungkot sa'yo? People,
pain, problems. So more or less, identify nyo na dahil pamaya-maya, may solusyon tayong pag-usapan. At dahil alam ang dahilan ng kalungkutan, alamin naman natin ang paraan para maiwasan ang kalungkutan. Good news! Ang pag-uusapan po natin ngayon, ang ganda. Ano-ano ang dapat malaman at gawin para maging masaya at maiwasan na ang kalungkutan. Sa ating episode na, The Search for Happiness. Kasi nga tayo lang. Sino ba taong ayaw maging masaya? So makinig po kayo. Napakasimple lang po ituturo namin. 3 bagay lang. Tao po, 3 bagay lang pwede niyong gawin. At kahit isa dito gawin niyo, sasaya na po kayo. Totoo po yan. So, napakaganda. Unang-unang gagawin, number 1. Number 1, to be happy, remember the best and set aside the rest. This is so powerful po. Ako po sa ating buhay po. Ito po isang bagay na nakakatulong sa akin para maging masaya. Ano yun? Remember the best and set aside the rest. Kung kaya nyo pong memoryahin to, memoryahin nyo po. This is so powerful. Remember the best and set aside the Kaya rest. pag nakita mo yung tao na naiinis ka, ang aalalahanin mo yung best na nangyayari sa buhay ninyo o nangyari. Kasi isang malaking dahilan bakit tayo hindi masaya ay dahil sa dami ng maling ginagawa ng ating kapamilya, katrabaho, di ba, So yun kamag-anak. po, di ba? Ito po yung solusyon sa P number 1. People. Ang nananakit po sa atin ay mga people o mga tao. So pag ganun po nananakit sila, nasasaktan tayo. So ano ang solusyon? Ito na po yun. Remember the best and set aside the rest. Asawa mo, nasaktan ka. Pag titignan mo yung huli niyang ginawa, malulungkot ka. Pero pag inisip mo yung maraming magagandang bagay na ginawa niya sa'yo, Para lumalabo yung mga pangit na ginawa. yun po ang ibig sabihin ng remember the best and set aside the rest. Galit ka sa magulang mo. May ginawang mali. Totoo, makakagawa naman ng mali magulang mo. Pero marami siyang ginawang maganda sa'yo. Remember the best and set aside the rest. Ang Nakita niyo problema- pa powerful? Ang problema, tititigan natin, hindi yung parang, ano ba yan? Hindi na daw uulitin, pero inulit Nako! pa rin. Paano naman sasaya? Yun minsan di ba? Magbabago na daw, pero ilang araw lang, balik sa dati. Paano ka naman sasaya? Kaya nga. Yung reason Pag ganyan po ang di ba? problema nyo, again, tao na naman po yan. So, bumalik kayo. Remember the best. Yes. Gano'n na karaming magandang ginawa nung mahal mo sa buhay, inulit. Di sana sabihin mo, ginawa mo na yan eh. Sumaya na ako dati, inulit mo pala. Huwag mo dapat, hindi mo sasabihin yun, hindi ba? So, yung pong problema nga, nangyayari rin po sa maganda. Yes. May pangit na ginawa, inulit. Totoo po yan. Pero may magandang ginawa, inulit, hindi mo masaya ka. Babalik na naman tayo. Remember the best, set aside the rest. Kaya, May maganda siyang ginagawa, paulit-ulit. At may pangit siyang ginagawa, paulit-ulit, kasama sa buhay yun. Remember the best, set aside. kaya practicing mo na. Kapag naalala mo yung asawa mo, ano yung una mong iisipin? Remember the best, set aside the rest. Apa sa inyo po? Kapag naalala mo yung anak mo, ano mong iisipin? Remember the best. Marami na pong ginawa yung anak mo na maganda sa Pag buhay. naalala mo yung in-laws mo. Naku, yan eh. Benan mo, mother-in-law mo. Oo. Remember the best. Take note. Hindi mo makukuha yung asawa mo kung wala'y mother-in-law mo. So, pasalamat ka. Kaya kadalasan, di ba, yung kanilang mali, yung mga nakikita, kaya madalas malungkot ang tao. Kasi panay pangit ang naaalala. Kaya ang solusyon, Remember the best and set aside the rest. This is so powerful po sa lahat ng aspeto na inyong buhay. Darating ang problema sa buhay. Darating yan. Darating ang mga nakakainis na tao. Darating yan. But the good news, sa lahat na nakakainis na tao, may maganda. Sa lahat na nakakainis na sitwasyon, may maganda. So remember, actually di lang remember, memorize. Okay. Remember the best and set aside the rest. Kaya kung gumanda ang relasyon, alalahanin mo, magaganda niyang ginawa. Isang tabi mo ang mali niyang ginagawa. Diba? Kasi we normally react based on their actions. Diba? Kaya kung parating pangit ang ating naiisip, pari rin yung ating magiging reaksyon. Kaya remember the best and set aside the rest. Kapag parating magandang yung naalala, maganda pa rin ang yung pakikitungo sa kanya at malamang magiging maganda rin ang pakikitungo sa iyo. E di ang saya-saya. Ganda po Diba? nun. Kuminsan, kaya po pangit ang pakikitungo nila sa atin kasi nag-react tayo sa mali nilang ginawa. So, lalong papangit ang pakikitungo. Pero kung hindi tayo nag-react sa maling ginawa at nag-react tayo sa magandang niyang ginawa before, may big possibility mag-react siya. Last na lang, isang paraan to remember the best is to thank God
Thank God for your loved ones. Pasalamat ka, may, di ba, parang meron kang magulang dahil nagsakripisyo sa'yo. Nung bata ka, papasalamat kami, makulit kang anak na nagbigay naman siya ng saya. Pasalamat kami, kahit nagsiselos yung asawa mo, mahal ka niya, maging sino ka man. Pasalamat ka, may bato kang asawa, yung walang pakiramdam. Wala emosyon. Pero responsable naman sa pamilya. Kaya kapag natuto ka magpasalamat, ikaw ay sasaya. Remember, it's not happy people who are thankful, it is thankful people who are happy. Sa aming pagbabalik, itutuloy pa po natin ang ating kwento. Magbabalik pa ang tulong ko para sa mga global. Huwag bibili. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko, pasa mo global. Vic Garcia po. At Abilene Garcia, bago natin pagpatuloy ang topic, magbibigidaan mo tayo sa usapang life insurance mula sa Outstanding Living Benefit Specialist na si Gina Criste. Gina! Mga besh! Alam nyo ba na ang life insurance with living benefits ay parang BFF mo? Or best friend forever? Hindi mo laging napapansin pero laging nandyan, ready to support in times of need. Ang tunay na BFF, hindi ka iniiwan. Ganun din ang life insurance with living benefits. Sa biglaang gastusin, sakit, aksidente, o pagkawala ng income, nandyan ito para sumalo, tumulong, at magbigay ng kapanatagan. Anong benefits ng life insurance bilang iyong BFF? Una, laging maaasahan sa panahon ng emergency, may mahuhugot kang tulong. Pangalawa, nagbibigay ng peace of mind. Hindi ka matatakot sa future dahil may protection ka. Pangatlo, suportado ka habang buhay. Hindi mo kailangang maghintay hanggang huli para maramdaman ang benepisyo nito. Ang tunay na kaibigan, hindi lang nandyan para sa saya, kundi lalo na sa pagsubok. At ganun din ang life insurance with living benefits. It is not just to protect your family in the future, but it is also for you. So ask yourself, may BFF ka na bang maasahan sa panahon ng pangangailangan? If not, now is the best time to have one. Dahil sa buhay, hindi lang mahalaga ang may kaibigan. Mas mahalaga ang may proteksyon na BFF na hindi ka pababayaan. Ito po si Gina Criste na handang tumulong sa iyo. So don't wait until accidents happen. Gusto mo din bang makatulong sa iba katulad ko? You too can be a living benefits specialist. Makakatulong ka na, matutulungan ka pa. Call or text me at 323-244-9784. Until next time! Maraming salamat, Gina! At syempre, if you want to know more about living benefits, mag-text lang po or mag-email. Mag-email lang sa tulong ko pasamoglobal@gmail.com or call 747-214-7477. Okay, tutuloy na po natin ang pagsagot sa tanong ng ano naman dapat malaman at gawin maging masaya. Sa ating episode na, The Search for Happiness. Okay, review tayo. Napag-alaman natin, number 1, to be happy, remember the best and set aside the rest. It's not happy people who are thankful. Tandaan nyo to. It is thankful people who are happy. Napapasalamat ka. Bakit mapasalamat? May magandang nangyari. How do you do that? Remember the best and set aside the rest. Yan. Sigurado sasaya ka. Number 2. Number 2, to be happy, pray for the people that cause to be unhappy. That cause you to be unhappy. Number 2, napaka-importante po nito. Panalangin mo yung mga taong nagbibigay sa iyo ng kalungkutan. Ganon? Ibig sabihin, sir naman, parang di yata makatuwig lang to. Sila na nga nagbibigay sa akin ng kalungkutan, papanalangin ko pa sila. Parang labo. Makinig po kayo mabuti. This might be anti-cultural o anti-the normal na ginagawa natin, pero makinig po kayo mabuti. This will change your life from sadness to happiness. Ang ganda sinabi mo, di ba? Panalangin mo. Parang malamang ang tanong nila, how does praying for them makes me happy? Kasi when you pray, you are believing God to change them. O change Their the loved people ones. around you. Oo. This will give you hope that they will really change for the better. And having hope
for change can make you happy. So, sige na, iso ngayon, naisip nyo na, paano? Yun po ang dahilan. Pag nagsimula kayong manalangin, ibig sabihin, mahal nyo sila. Kahit nakakainis sila, pinapadalangin nyo sila. Ba't ka nananalangin? Nananalangin ka dahil naniniwala ka, hindi sa kanila, sa Diyos. That God can move and change them for the better. And every time you do this, being close to God, and you becoming more loving. Bakit? Sinong tao pananalangin hindi mo mahal? At dahil mahal mo sila, mas lalo mo silang maintindihan. At dahil pinalangin mo sila, naniniwala kang God will change. Naalala ko yung isang quotation. Sabi nga nun one of the purpose of prayer is not to influence God, but rather to change the nature of the one who prays. Ganda po na. Ibig sabihin na, pag nanalangin daw tayo, hindi naman kadalasan ng pinapabago ng Diyos yung sitwasyon natin. Hindi po. Kadalasan daw po, kaya tayo nananalangin para baguhin ng Diyos tayo. Nananalangin. Ano ibig sabihin nun? Galit ka sa Kanya, kaya ka galit ang reaksyon mo. Dahil nanalangin ka, binago ka ni Lord. Now, this time, hindi ka na galit. Yes. Dahil pinapanalangin mo siya, mahal mo siya. You want the best for this person, kaya gusto mo ayusin siya ng Diyos. And when you do that, there's a big possibility after you pray, nag-pray kayo, hindi ka galit, hindi ka inis. You will respond more loving to this person because you're praying for this person. And one of the greatest sources of unhappiness and frustration is when we try our best to change our loved ones. Yan, totoo yan. And nothing happens. Walang nangyayari. Sabi mo nga, ginawa ko ng lahat, pero wala pa rin. Yan ang madalas na sinasabi niyo po. Mga may asawa, Sir naman binigay ko na lahat sa asawa ko, wala naman nangyari. Ano, reklamo ng mga magulang. Sir naman, lahat ng sakripisyo, binigay ko na to sa cute na anak kong ito, pero walang hiya pa rin. Pero, swail pa rin Pero, bakit ka naiinis at nakasad? Kasi sabi mo, I did my best. oo. Mali po yun. Anta ko ganito. When you go to God in prayer, Lord, alam ko marami kang pwedeng gawin, hindi ko kaya. Lord, pwede bang ikaw na ang gumalaw sa sitwasyon na to? At alam kong walang imposible sa'yo. So, can you imagine? Ang inis na inis ka, sir ka, dahil ginawa mo na lahat, pero wala nangyari. This time, naniniwala ka, nananalangin ka to God who can make a miracle. Ay, ang maganda sa panalangin kasi, when you pray, you admit that you cannot change them. Yes. Diba? Only God. You cannot change your loved ones. You cannot change the people around you. Si Lord lang. And this relieves the pressure of trying to change them and can result in happiness. So, yun. Ang ganda po yung ka naiinis ay sinipilit to Sabi nga dito, huwag mong piliting baguhin ng mga tao nakapaligid sa'yo. Pabayaan mo ang Diyos baguhin ka. At pabayaan mo ang Diyos. Take note who changed you? God. So you pray that God will change them. And the good news is this, kaya ng Diyos yun. Kaya patuloy ka manalangin. At ang maganda niyan, kapag ginawa mo yan, wala pa nangyayari, masaya ka na. Diba? Eto, may tanong ako sa inyo. Does nagging work? Yung Answer! Kakasatsat mo para magbago yung nag mo? Hindi, diba? Does prayer work? Yes, diba? Why do you continue to do something that has not been successful? Minsan, ginagawa natin over and over. Ninanag natin, hoping na magbago. Bakit natin hindi pag-pray? Start praying and stop nagging. Malinaw So, if the things that are happening in your life cause you to be sad, start praying. Start praying for the people that cause you to be sad. Promise, unti-unti, happiness. At malamang ang tanong nila, what are the things that we need to pray for our loved ones? Okay, makinig po kayo. Specifically, kasi ano nga ba pag-pray ko? May specific number prayer. 1, pwede tayo mag-pray, Lord. Ito, pray, they will grow in love. Yeah. Diba? If they grow in love, they will love you more. You will love them more. And both of you will be happy. Di ba, sarap po ng pamilya, masaya, nagmamahalan kayo. So, ano pag-pray nyo? Lord, sana po tulungan niyo po sila maging mapagmahal. Lord, sana po yung pagmamahal niyo ibigay niyo sa kanila. Ganda po pag nangyari yun. Can you imagine, natuto sila magmamahalin ka. Mamahalin mo sila, mamahalan ka, di ba? And you will live happy ever after. So, yes. Pray. Take note. When was the last time you prayed for it? Start now. Number 2, pray that they will make wise choices. Oh, yan. Kasi, di ba, if people make good choices, they will lead a better life, bringing to happiness. Isa sa matitinding dahilan, ba't galit ka sa asawa mo, sa anak mo? Ginawa na naman niya yun. Bakit niya ginawa yun? Ba't siya yung boyfriend? Ba't siya yung girlfriend? Ba't siya ganito? Naiinis ka sa mga desisyon ginagawa ng mga
tao nakapaligid kaya ka nagagalit, kaya ka naluloko. Tama. Why don't you do this? Hindi pa nangyayari. Panalangin niya, Lord, tulungan niyo po yung aking anak, makapamilip, akong boyfriend, akong girlfriend, yung asawa ko po, yung nanay ko po. You pray for them now. God will answer. So, hindi na may inis. Bakit? You pray. Number 3, pray they will live with integrity. Yan. Kasi if they will live with integrity, they won't lie. Yan. Diba? Yan ang ayaw mo minsan sa asawa mo, sa anak mo, sa kapamilya mo. And because they won't lie, they make you happy. So, napaka-importante. Di ba? Ang ganda, pray talaga, even yung kanilang pagiging honest, napag-pray. Ang tanong, when was the last time you prayed, Lord, maging honest po yung asawa ko, yung anak ko? Most of us don't. It's the time to start doing it. Pray that they'll be At honest. isa pa, number 4, pray that they will become like Jesus. Kasi if they strive to be like Jesus, they will lead a fulfilling life. And you will not have to worry about them anymore. Eh dahil dyan, sasaya ka. So, ganun din po sa inyo. Napaka-importante po yan. Dapat po, they will live like Jesus. Kaya So, panalangin ko po, sana yung po, when you starting today, you pray, sana po yung mga anak namin, makilala una ang Diyos. Pangalawa, Yes. they live for Jesus. And promise po, you will be happy when that thing happens. Kaya number 2, to be happy, pray for the people that caused you to be Mamaya, itutuloy pa po natin ang ating usapan kung ano-ano dapat malaman at gawin para maging masaya. Magbabalik pa ang tulong ko pa sa mga global. Wow. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko, Pasa Mo Global. Vic Garcia po muli. At Evelyn Garcia. Bago natin pagpatuloy ang topic, magbibigay daan mo tayo sa hair tips mula kay Jane Maganchang ng Jane Rockstar Salon. Jane? Yes, yeah. Massaging gently, fingers trace, bringing calmly sacred space. Like prayers whispered, soft and low. In this moment's grace does flow. Massaging gently, fingers trace, bringing calmly a sacred space. Like prayers whispered, soft and low. In this moment's grace does flow. As we nurture each precious root, we tend to the soul's deepest pursuit. As we nurture each precious root, we tend to the soul's deepest pursuit. Here we go! Let your voice be heard by the way your hair speaks. I'm Jane Rockstar Salon. Yes, you can be home. Maraming salamat, Jane. Until next time. Okay, tutuloy na po natin ang pagsagot sa tanong na ano-anong dapat malaman at gawin para maging masaya. Sa ating episode na, The Search for Happiness. Okay, review tayo. Nakadalawa na tayo. Sabi natin kanina, number 1, to be happy, remember the best and set aside the rest. To be happy, pray for the people that cause you to be unhappy. Yes. Oo. Kasi, sa totoo lang, di ba, sabi natin kanina, one of the purpose of prayer is not to influence God, but rather to change the nature of the one who prays. Ito, number 3. To be happy, trust God. He will make all things beautiful in His time. Isa po ito sa pinaka-powerful na paraan to be happy. Anong connection ng trusting God to happiness? Napakalaki po. Kaya makinig po kayo mabuti. Ipapaliwanag po namin, when you start trusting God, you'll be happy. Kasi ito ang pangako ng Diyos. He who began a good work in you
will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. So, napaka-importante po, when you start trusting God, for example, ngayon, wala sa bahay yung anak mo, at nagdududa ka na may ginagawang kalukuhan ng anak mo. So, what will happen to you? You'll be sad. Naku, ginawa ko yung asawa ko. Ito na naman ang ginagawa. Take note ha, hindi mo alam ang ginagawa nila, pero isip ka ng isip. So, what will happen? Di ba sabi na mag-pray? And when you pray, you trust God. Lord, I know, Lord, that you'll take care of them. I know, Lord, gagawin niyo sila. So, what will happen now? When you continue to pray and to trust God that He will make all things beautiful in His time, yung sadness mo mapalitan na. Yes. Kaligaya. Kasi may hope ka eh. Nangitiwala ka sa Diyos. And hindi lang yan. Ito ang payo ng Diyos kapag marami tayong problema, di ba, na nalungkot ka, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. Bakit daw? Because you know that the testing of your faith produces perseverance, and let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Ang pinag-usapan natin, isa sa mga P na problema na nagpapabigay sa atin ng kalungkutan is problems and pain. Ito yung mga bagay na pangyayari sa ating buhay. Pag ba't ito na naman, nalulungkot ka na naman, problema na naman, problem. But ito po ang sabi ng Diyos. When you face with problems like that, take note, linawin ha, hindi po kami nagsasabi, Diyos po. Ang sabi ng Diyos, when you face with problems of many kinds, marami, hindi lang isa, madaming problema. Alam mo, sabi ng Diyos, consider it pure joy. Sir naman, Lord, parang labo naman. Si Lord talaga nagsabi niya, pinasa po natin verse kanina, consider it pure joy. Ibig sabihin, pag dumadaan ka sa problema na yun, dapat matuwa ka. Parang mali, paano ko matutuwa? Ay, ang dami kong problema. Kasi gagamitin po ng Diyos yung lahat ng problema niya kung harapin nyo ng tama para mas lalong gumanda at maging masaya ang buhay niyo. Diyos po. Kaya kahit gaano kalaki yung problema, kayang ayusin ng Diyos yan. Kasi ang pangako niya, and we know that in all things, God works for the good to those who love Him, who have been called according to His purpose. So, napaka-importante po talaga yung nung sinabi po namin sa inyo. Ano po yun? Sa simula pa lang po, sinabi na po namin sa inyo, remember the best and set aside. Hindi may magagandang bagay. Okay, minsan nahirapan tayo without God. So, kasama niyo yung Diyos. Lord, tulungan niyo po maalala po yung magandang bagay niyo po yung mga pangit. Pag ginawa mo yung Diyos na naman po kasama natin doon. Pangalawa, pag-pray natin yung mga taong nagkakamali. Cause you pain. Di ba? Diyos na naman kailangan. Pangatlo, pinaka-importante. Trust. Sa lahat ng ito, magtiwala po tayo na hawak ng Diyos ang buhay natin, ang buhay ng mga tao na kapaligid sa atin. At kung yun po ay panghahawakan natin at patitiwalaan natin, sasaya tayo sa atin. Kaya, kung ano man ang nagawa mo, pagkakamali ng iba, pwede yung ayusin ng Diyos. Bakit tayo dapat magtiwala sa Diyos? Because He can do it. Now, sabi nga ng Bible, to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to the power that is at work within us. So, yun po, napaka-importante. Patuloy tayong maniwala. Bakit? Kaya ng Diyos solusyonan lahat ng problema pinagdadaanan mo. Galing man yan sa tao, people. Galing man yan sa pain. Galing man yan sa problems. Whatever that you are facing right now. Sinasabi po namin ni Mama Abby ni Miss Liz. Kaya ng Diyos yan. Pero ang tanong ko po, kailan kayo huling nakuliwala na nalamin that God will move in your situation? Kadalasan po, we solve it with our own power, with our own strength. And we failed a lot of times already for the past few years. Tama? Here's my suggestion. Can you try God's strategy today? Can you trust God's strategy today? Can you do what we're sharing with you right now? And we promise, God will give you joy and happiness. Ulitin lang natin yung ating pinag-usapan bago tayo magtapos. Ano-ano dapat malaman at gawin para maging masaya. Sa ating episode na, The Search for Happiness. Sa mga tao naghahanap po ng kaligayahan sa buhay, tatlong simple lang po ang i-share. Ulitin at i-review po natin pag ginawa nyo ito. Sasaya kayo. Number one, to be happy, remember the best, and set aside the rest. So simple po. Remember nyo lang po yung magaganda. Set aside nyo yung pangit. Sasaya na kayo. Promise gawin nyo. Number two, to be happy, pray for the people that caused you to be unhappy. May mga taong nananakit sa inyo, nagpapalungkot sa inyo, instead of mainis, magalit, ang aming recommendation,
You pray na wag na nilang ulitin yung nakakasakit sa'yo. You pray na maging sila mapagmahal. You pray na gumanda ang buhay nila. You pray na makagawa sila lahat ng magandang desisyon. Ay, pag ginawa mo yun, di ba? Hindi na naman gagalit. Sasaya na. And number 3, to be happy, trust God. He will make all things beautiful in His time. Kung magtitiwala talaga ikaw, Diyos, sa Lord, at naniniwala kayong He is powerful, and He will make all things beautiful in His time, you know what will happen? You'll be happy. Because kahit pangit ang nangyayari, alam mo, in the future, gaganda yan. Sasaya at sasaya. Sana marami tayong natutunan sa ating pinag-usapan at next week. Marami pa tayong pag-uusapan na tunay na papaganda ng inyong buhay at ng mga mahal niyo sa kanya. Nalangin po tayo. Amang nasa langit, maraming po salamat sa pagpapaalala niyo sa amin. Pwede po kaming maging masaya. Actually po ang panalangin, pangako niya po sa amin, hindi nga lang po happiness. We can be joyful. At yan po ang panalangin po namin sa lahat na nakikinig at nanonood ng programa. Bigyan niyo po sila ng kaligayahang hindi mapaliwanag kahit sa gitna ng maraming problema at pasakit. Pagpalain niyo po lahat ng Pilipino sa kalagitnaan ng anuman ang sakit at pasakit na kanilang nararamdaman. Lahat ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Laging tandaan kung ano man ang naitulong ng programang ito, ipasa mo naman sa iba. Imbitahin niyo naman po ang inyong mga kapamilya na tumutok sa programang ito sa susunod natin. At sama-sama nating pagandahin ang ating buhay. At ng mga mahal natin sa buhay. Ako po yung kapamilya. Ako naman po si Evelyn Garcia. Laging tandaan, sa tulong papasa mo global, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang